I'm Beck, owner of MBC Bookkeeping. I'm a product of a public school. Galing kami sa malaking family. Bata pa talaga ako, gusto ko na maging negosyante. Kasi nakita ko yung struggle ng families. From my younger days, I used to sell nilagang mais, halo-halo. Pag bakasyon, yan yung ginagawa ko para may extra money. Ang college days ko naman, I used to work in Shumart as cashier para makagraduate ako. Kasi talagang hindi nakakayanin. Kasi parang ilan na kami sa family na nasa college that time. Talagang one day, nung parang, alam mo yan, ang hirap maging empleyado. So, sinubukan ko with confidence talaga na sabi ko, gusto ko na talagang magkaroon ng sariling negosyo. And I set up yung bookkeeping company and as business consultant. So, 7 kami sa family. Dahil nga madami kami, so yung nanay ko, yung talagang pinakamalaki niyang hanap buhay, kailangan niya i-give up kasi yung time sa amin. So, pero hindi siya pumayag na ganun lang siya. May mga ginagawa siyang iba't ibang business, pero yun nga lang, with a limited budget. So, pag estudyante ka, hindi kami pwedeng mag-join ng mga other activities kasi additional cost, ganyan. Kaya nga nung sinabi ng nanay ko na mag-accounting ka kasi mabilis makahanap ng trabaho, nung nandun na ako, parang hindi pa rin pala enough yun. So ayoko na yung maranasan ko yung life noon. Kaya parang I ask for more dun sa sarili ko na hindi lang ito. Kaya nga while working, nagsa-sideline na ako. I joined Christmas Bazaar. Nagbebenta ako ng mga branded na bags. So, nung una, yung bookkeeping ko, ina-assist ko lang yung mga kaibigan ko. Hindi ko akalain din na iyon na rin pala yung magiging direction ko eventually. Kasi nung una, nangangarap lang ako maging negosyante. Pero hindi pa clear sa akin kung ano yung gusto kong maging. Pero yun yung nag-lead sa akin one day. Women empowerment to me is hindi lang you have money, you have position. It's a matter how you change the lives of other people. As a mother, I'm happy na achieve ko yung goal ko sa mga anak ko na gusto ko na maging mabuti silang tao and they know what is right and what is wrong. And also, as leader, I'm happy na kahit babae ako, nagawa ako yung tumulong sa mga tao. May mga estudyante kami na tinulungan. Maraming estudyante na naapektuhan ng pandemic. So, yung reading comprehension nila na pinaka-importante bilang isang estudyante na napabayaan. So, that's one of my project. And also, yung mga teacher natin, kasi sila yung mga pinaka-importante sa lahat. So, na-connect ko sila sa isang foundation to have a masteral in math and science. So, alam mo yun, full scholarship na pwede pa silang pumunta. Nag-aaral sila sa Lasal, nag-aaral sila sa CEU, na free sila, na may ganong opportunity na hindi alam ng mga tao. That makes me happy na natulungan ko sila. That's the empowerment na nakikita ko, na nararamdaman ko sa sarili ko na may mga tao na nabago yung buhay with my help. Meron kasi kaming client na building yung itatayo. So, syempre, parang nag-worry siya paano ako makikipag-deal sa government. Kasi ang gusto ng client namin is kami lahat mag-handle. Dealing with the government, common dyan, lalaki. Kakausapin mo yung mayor, may chance, makakausap mo mga taga-engineering. Talagang minsan nga may nagsabi sa akin, sabi niya, bakit magpupunta ka sa government offices, ba't naka-dress up ka? Actually, ang reason ko doon is gusto ko ma-intimidate sila. Ayoko isipin nila na porke pinaprocess ko lang yung ganitong documentation, pwede nilang gawin kung ano yung gusto nila. Kailangan confident ka eh. 'Di ba? Yung confidence level mo kasi pinaka-importante para ma-execute mo lahat. Iba kasi yung alam mo lang, nasa isip mo lang siya, 'di ba? Yung nasa isip mo na gusto mong maging negosyante, gusto mong maging
mabuting nanay, di ba? Mabuting anak. Kung hindi mo siya magagawa confidently, so wala, yun eh. Hindi mo siya ma-execute ng tama. As babae, as women, negosyante ka, nanay ka, asawa ka. Ang hirap nun eh. Ang hirap balansihin nun. Plus, ako pa, yung person nga, meron pa akong mga activities. So, namamanage ko yung lahat na yon. Pero, biglang one day, wala tayong me time. Diba? So, yun yung nagagawa namin ngayon ng ibang mga kaibigan ko na we share that moments. So, may mga group ako na puro kami babae. Natutulungan namin isa't isa. We do exercise, we do pilates. Meron kaming tinatawag na me time. And also, yun din, meron din akong isang organization na puro din kami babae. It's an international organization, Inner Wheel Clubs of the Philippines. We do livelihood, we do service projects. So, nakukonect din namin yung mga tao sa paligid namin na nangangailangan. As women, you should understand ano talagang gusto mo. Diba? Kasi importante yun eh. Yung ano yung desire ng heart mo. Kasi kagaya ko nga na naging negosyante ako, ang desire ng heart ko talaga is lagi tumulong. You listen to yourself, ano talaga yung gusto mo. Hindi porke ito yung kaibigan mo, gagayahin mo. Don't do that. Dapat, what makes you happy, what's your heart desired, you do it confidently. Kasi with that goal, magiging successful ka talaga. Kasi happy ka eh sa ginagawa mo. It's like parang nurturing your family. So, di ba? So, kung ganun yung ginagawa mo with your business, di ba? Makakatulong ka pa sa community, di ba? Sa economy. Kasi you're giving employment, di ba? So, you're striving, you wanted your company to grow. So, because yun yung desire ng heart mo. So, it's important na you know what is your goal, what your heart desire. My mother. Kasi nakita ko talaga yung ano niya eh, yung struggle. Despite nung financial status namin, hindi talaga siya papayag na hindi kami makakatapos ng pag-aaral. Yun talaga yung na-infuse niya sa amin na mag-aral kayong mabuti para may better future kayo. Na hindi nyo kailangan umasa sa magiging asawa ninyo, sa kapwa ninyo. You need to stand on your own. Hindi niya yung sinabi lang. Ginawa niya talaga na nung nag-aaral kami, tinuruan niya kami ng study habits. So na one day, kaya na namin on our own. Na lagi niya sinasabi sa amin, which is nagawa ko din sa mga anak ko na parang kailangan turuan kayo sa loob ng bahay. Kasi paglabas ninyo, hindi ko na kayong control eh. Until now, lahat ng mga learnings, lahat ng mga values na in-infuse niya sa amin growing up, yun talaga yung dala-dala ko until now. Yung pag-balance ko kasi is yung nagpapasaya sa akin. Nagpapasaya talaga sa akin is mabigyan ko ng time yung family ko. So, yung ipagluto sila. During our meal, nag-uusap talaga kami. That makes me happy na nakakausap ko yung mga anak ko na over meal, nagkakaroon kami ng discussion, which is very important. Yung me time ko talaga with friends, nagdi-discuss, kasi may learnings eh. Yung mga, napakaswerte ko kasi na yung environment ko na mga empowered women is ang dami ko ding natututunan. We shared different values na ina-apply din namin to each other sa mga family namin. At the end of the day, yung mga nasi-share namin na yon. Kaya importante na you choose your friends also, di ba? Na you learn also na ang direction nyo din, ang goals nyo din as women is to help. Diba? Yung values niya is love your family, diba? Yung mga ganun. Sa mga kabataan kasi
Dapat maisip nila na paano kapag wala na yung parents mo, 'di ba? Paano kung wala na yung mother mo? So dapat alam mo sa sarili mo kung paano ka mabubuhay on your own. Dapat alam mo paano mo bubuhayin yung sarili mo eh. Dapat huwag mong tingnan yung value ng money. Dapat do everything na alam mo na gusto mo with confidence. Pero dahil alam mo makakatulong ka na hindi lang siya pang one day na kagaya ng ng mga nung anak ko na babae, 'di ba? Parang gusto ko sa next generation ng pamilya niya kung ano yung values na tinuro namin sa kanya na maging mabuting tao. Na hindi ka pwedeng maging negosyante lang dahil gusto mo lang yumaman, but to help and nourish your people.